Magandang araw po sa ating mga minamahal na senior at sa lahat po ng Pilipino. Ayan, ito na po ang part 2 ng ating serye tungkol sa mga almusal na lihim na lason sa ating katawan. Heto na, aalamin natin ang 10 pang almusal na delikado at karaniwang ginagawa ng mga Pinoy. Pang-una sa ating listahan, pandesal na may palamang margarine o murang cheese spread. Ito po ang pambansang palaman sa pambansang tinapay. Simple at mura. Ang lason po dito ay hindi yung pandesal mismo, kundi yung palaman. Ang margarine, lalo na yung matigas at nabibili ng nakabar, ay gawa sa prosesong lumilikha ng trans fats. Ito po ang pinakamasamang klase ng taba na parang plastic na direktang dumidikit sa ating mga ugat. Yung mga murang cheese spread naman, hindi po yan tunay na keso. Kung babasahin ninyo ang sangkap, ito ay gawa sa vegetable oil, pampalapot, asin, asukal, at kemikal. Sa isang pandesal, ang inilalagay mo sa iyong katawan ay hindi sustansya, kundi purong artery clogging fat at kemikal. Pangalawa sa ating listahan, ang almusal na pang-umit, tirang kanin at bagoong o patis. Ito yung almusal kapag wala talagang ulam. Mainit na kanin, lalagyan ng konting bagoong o patis at yun na, nakakaraos. Pero ito po ay isang direktang pag-atake sa inyong kalusugan. Ang lason po dito ay ang sobrang sodium o asin. Isipin po ninyo, ang isang kutsarita pa lang ng bagoong o patis ay maaaring naglalaman na ng halos kalahati ng asin na kailangan mo para sa buong araw. Para po sa isang senior na may alta presyon, ito ay parang direktang pagpapaputok ng iyong blood pressure. Paulit-ulitin mo ito at parang dahan-dahan mo na ring sinisira ang iyong mga bato o kidneys na siyang tagasala ng asin. Pangatlo sa ating listahan, ang pritong isda mula kahapon, galunggong, tilapia. Ugali po nating i-recycle ang ulam. Yung natirang pritong isda kagabi, ipiprito ulit sa umaga para maging malutong. Ang lason po dito ay ang proseso ng paulit-ulit na pagprito. Una, sa unang prito, sumipsip na ng maraming mantika yung isda. Sa pangalawang prito, mas marami pa itong sisipsipin. Pangalawa, kapag ang mantika ay pinainit ulit sa mataas na temperatura, mas nasisira ito at lumilikha ng mas maraming free radicals at trans fats. Yung mga sangkap na parang kalawang na sumisira sa ating mga selula. Kaya yung isda na dapat ay healthy, nagiging unhealthy na dahil sa paulit-ulit na pagpiprito. Baka naman po, bilang maliit na tulong nyo na rin, kahit like lang po dito sa video at subscribe, okay na po. Maraming salamat po. Pang-apat sa ating listahan, instant noodles, partikular ang Pancit Canton. Ito ang go-to breakfast ng napakaraming Pilipino, mula estudyante hanggang senior. 5 minuto lang, luto na. Ang lason po dito ay hindi lang isa, kundi isang buong pakete. Una, ang noodles mismo ay gawa sa refined flour at pre-fried kaya mataas sa carbs at masamang taba. Pangalawa, yung seasoning powder ay isang bomba ng asin at MSG. Para kang kumain ng isang kutsaritang asin sa isang upuan lang. Ito po ay nagdudulot ng alta presyon, pagmamanas at paghihirap ng kidneys. At ang pinakamasama, halos wala itong bitamina, mineral o fiber. Ito ay empty calories na puno ng kemikal. Panglima sa ating listahan, ang meriendang pang-umaga, mga pritong pagkain, turon, banana Q, karyoka. Madalas pag nasa labas sa umaga, ito ang ating binibili dahil mura at mabigat sa tiyan. Pero ito po ay isang triple threat o tripling panganib. Una, yung banana o kamote, bagamat masustansya, ay ibinabad sa kumukulong mantika na sumisira sa sustansya at nagdadagdag ng sandamak-damak na taba at calories. Pangalawa, ito ay binalutan ng napakaraming asukal na pula na nagiging sanhi ng biglaang pagtaas ng iyong blood sugar sa umaga. At pangatlo, yung mantika na pinagprituhan, kadalasan ay itim na at paulit-ulit ng ginagamit buong araw. Kaya ang kinakain mo ay asukal, luma at sirang mantika at kaunting prutas. Pang-6 sa ating listaan, ginisang corned beef mula sa Delata. Paborito natin itong ipari sa sinangag at itlog.
Ang lason po dito ay yung mismong laman ng delata. Ang corned beef ay isang processed meat. Puno ito ng nitrates na inuugnay sa cancer at napakaraming asin para ito ay ma-preserve. Ngayon, ano pa ang ginawa natin? Ginisa pa natin ito sa sibuyas at bawang gamit ang mantika at minsan na hinahaluan pa ng patatas na prinito rin. Kaya ang isang pagkain na mataas na sa asin at masamang taba ay dinagdagan pa natin lalo. Ito po ay isang direktang pag-atake sa inyong blood pressure at kalusugan ng puso. Pang-7 sa ating listahan, sinangag na niluto sa paulit-ulit na mantika. Sinangag, sino ba naman ang hindi mahilig? Ang lason po dito, hindi yung kanin o yung bawang. Ang lason po dito ay yung mantika na ginamit. Lalo na yung ito'y paulit-ulit ng pinagprituhan o yung tinatawag na used cooking oil. Sa bawat pag-init po ng mantika, nasisira ang molecular structure nito at bumubuo ito ng free radicals at trans fats, yung mga sangkap na parang kalawang na sumisira sa ating mga selula. Kaya yung sinangag na ginisa kayo sa mantika na pinagprituhan ng isda kagabi, doble-doble po ang panganib na inisusudo ninyo. Pang-8 sa ating listahan, ang almusal na tusok-tusok, fishballs o kikiam na prinito sa bahay. Kapag walang-wala ng maiulam, yung natirang fishball sa ref ang siyang sasakip. Prito lang sa konting mantika, ulam na. Ang lason po dito ay yung mismong food item. Hindi po yan tunay na isda. Ito po ay gawa sa harina, extenders, pampalasa at sandamak-damak na MSG. At yung proseso ng pagpiprito sa mantika ay nagdadagdag pa ng masamang taba. Sa totoo lang, halos wala pong sustansya itong taglay. Puro lasa at panganib lang po sa ating kalusugan, lalo na sa blood pressure. Pang-9 sa ating listahan, mga instant cereal o granola na nakakahon. Akala natin ito ang healthy alternative sa kanin. Bumibili tayo sa supermarket ng mga kahon ng cereal na may larawan ng prutas at oats. Ang lason po dito ay ang nakatagong asukal. Para maging masarap at kaakit-akit kainin, ang mga cereal na ito ay binabalutan ng iba't ibang klase ng asukal at syrup. Basahin niyo po ang label. Magugulat kayo na ang isang bowl nito ay maaaring mas mataas pa sa asukal kaysa isang donut. Imbis na pampalusog, ito po ay isa pa ring matamis na patibong na nagpapataas ng iyong blood sugar sa umaga. At ang pang-10 sa ating listahan, puto at dinuguan. Ito ay paboritong weekend breakfast ng marami. Napakasarap na kombinasyon. Ngunit ito rin ay isang kombinasyon ng panganib para sa senior. Unang-una, yung puto ay gawa sa puting bigas, refined carbs, na mabilis magpataas ng blood sugar. Ang dinuguan naman po ay napakataas sa taba mula sa laman loob at minsan ay sabo. At napakataas sa asin dahil sa patis at iba pang pampalasa. Kaya sa isang kainan, ang nakukuha mo ay sobrang taas na asukal, sobrang taas na taba, at sobrang taas na asin. Isang triple threat sa iyong diabetes, cholesterol, at blood pressure. Ayan po, 10 almusal at ugali na dapat na nating baguhin. Ang kalusugan ay nagsisimula sa unang desisyon mo sa umaga. Salamat po sa inyong panunood and God bless!